Paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Paka, o karon, ania ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Magasilya sa kamatuoran, mosuporta sa mga maayong programa sa gobyerno, musaway sa mga hiwing binuhatan diha sa atong katilingban, ilabi pa sa mga tawo nga nag-alagad sa atong pangagamahanan, apan tam-is usab nga muday sa mga tawo nga adunay mga maayong binuhatan, opisyal o kawani man sa pribado o gobyernong buhatan nga sinsiro sa ilang mga katungdanan ngadto sa katawhan, moalagad nga matinud-anon alang sa hustisya o kaangayan, mobatbat sa mga panghitabo o kalambuan sa upat ka suok sa atong kalibutan, sa mga mulo sa katawhan, batok sa mga tao nga nag-abusar sa ilang mga katundanan, nagapahimulo sa ilang mga posisyon, nga daw mga alimatok nga nagsupsup sa kahuyang sa nabagaan, alang sa ilang mga personal nga mga intereses. Muhatag leksyon sa mga taong masalaypon, sakit man nga paminahon sa mga hingtungdan, apan kakutluan usab og mga tulunan sa uban. Kini ang Krido sa Paka! Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Mr. Jess Vicente. Mutuki sa mga isyong may kalambigitan ng bagagpot nga katauhan. Kay kung walay musulti sa hiwi nga binuhatan, di na to makuha ang ustisya kaangayan. May magharing dautan dining kalibutan, walay bakak nga magpabiling bakak. Ni ana ang tao nga sa inyo mo pabagsak. Siya si Mr. Jess Vicente, ang pirming mula ba nato nga mga pobre, sa mga nagpahimulos sa tong kahuyang. Wa siya'y labot bisag kinsa pa'y maligsan, nga pader bisag gahi pabungkagon, bisan og puthaw pa ka ikaw tayon sa iyang kaisog ug ligdong baruganan ng iyang kamatuo, di pwedeng kabayran. Di magsilbi ang bakak ani nga programang tulumanon nga mudapig sa masa, tungod sa katawhan nga mahibaw-an ang hiwi nga mga binuhatan sa tao nga dugay nang naglingkod ug nagsaad pa sa pagpanalipod sa una, pero karon di na makita. Aha naman namong nindot nga ugma kung ang saad sa mga politiko wala matuman sa saad ragyutaman. Di magsilbi ang bakak ani nga programa tulumanon nga mudapig sa masa. Prinsipyo sa publiko o baruganan sa katauhan. Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban, tampong hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Good morning, ganin yung tanan. Good morning, welcome sa atong pagpanaguban dira sa atong tulumanon. Ang Paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna morning edition. Naganapot ang mga butang iskutanan karon dira sa atong tulumanon, bus sa plaster kamo doyog kanamo gikan nining orasa hangtod na sa alas 6:30. Mohisgutas mga butang katalingbanon nga dunay dakong kalambigitan kinabagang katawhan. Ikaw ako kitang tanan. Duhak hugna gyapon ning atong tulumanon. Ang unang hugna oras sa maayong panglawas, gidalit kanini ubos sa mga tinguha sa Bunggalon Alan Marketing and Manufacturing sa lungsod sa Maramag. Samtang ang ikaduhang hugna mga balita isyu komentaryo, gidalit kaninyo gikan diri sa atong Radio Paka Studio, lahos sa mga istasyon nga nakakonek sa atong programa nining atong morning edition. Island FM sa lungsod sa Maramag, Chill FM sa lungsod sa Kabanglasan, Bless FM sa lungsod sa Kalilangan, pulos kini sakop sa lalawigan sa Bukidnon. Samtang live usab kita dito sa may ICFM lungsod sa Wao, Lanao del Sur. Ang umaabot nga DX AC
DXAC. Amorlay sa Kularte. Ilisa na nagngalan, dili na nakuan. DXMC. Doon na nagsundog-sundog sa DXMC. So naduhan ng DXMC sa hinoon, wala masuwao na mas bukid nun yung usa. Pero di na lang magkuan, di na lang ihatag na kunog pabor ni Madam Amorla sa Kularte ang MC sa ila. Siya na lang mo ili sa iyang acronym. AC, Amorla sa Kularte. DXAC. Umabot pa na kay iya pa nang i-change. Pero ang naka-registered yun niya sa trade name sa iyang business radio, mao gyud ang ICFM. Nakabase kini sa lungsod sa Wao, Lanao del Sur. Good morning kaninong tanan di sa Wao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa atong mga igsoonang Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Og sa mga kasimanwa ta subong kapalamati sa atong mga mga kasimanwa ta subong kapalamati sa atong nga waragwagan. Mga Ilonggo. Kumusta ka madra? Kag sa mga Cebuano, may buntag ninyong tanan mga Cebuano. Napoy taga Manila diha kay na may Barangay Manila. Barangay Manila ba na? Magandang umaga sa inyong lahat yan. Mga kauturan ta subong. Mixed language na. Mga kauturan ta subong. Mayong aga kag buntag dra. Mayong aga kag buntag. Duha ka og lagi pa ni atong tulamanon sa ako nagingon ha. Dere sa atong pagpanaguban. By the way, nakuha na ko mapahibaw ni atong Biyernes di ay. Biyernes no? Tunyaging simana nga ang atong programa kutob lang sa adlaw nga Biyernes, Lunes nga to sa adlaw nga Biyernes. Wala na tayo Sabado dere sa atong morning edition. Wala na tayo Sabado nga oras. So kining atong programa Lunes nga to sa adlaw nga Biyernes lang tama no? Sabado ug Domingo wala. So 5 ka adlaw madunggan ninyo sa usa ka semana. Kining atong pagpanag-uban. Gi-adjust na ko ning atong oras kay doon na po ko importante sa Sabadong adlaw. Nga kinini ang buluhaton mao nga sugod atong Biyernes ni sugod po ang atong Lunes nga to sa adlaw nga Biyernes lang taman diri sa atong tulumanon. So basig daghay na tinga nganong wala ta sa Sabado. Sugod atong Biyernes lang tataman sa usa ka semana. Wa na tay Sabado nga oras. Problemado atong internet karon. Sa man ga mura maga loading ning manghak nga. Okay man atong live no? Okay atong live. Okay rang live na to. Diri sa kuan usa ka diri sa atong live siguro sa Facebook. Usahay mo kagar ba? Mukagar usahay. Good morning, sir. 7 to 8:30 gihapon ko. Sige, salamat kayo, madam. Madam Amorla sa Kularte, good morning nimo diha. Ang oras karon diha nga madunggan ninyo kining atong tulumanon gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:30. Muni ang time ni Madam Amorla sa Kularte, Madam Amorla sa Kularte. Nga madunggan ninyo diha sa DXAC. ICFM sa Wao. Dili na na MC sa umaabot ha. I-change na niya yung acronym AC. Ato na lang unhan mo daan para di mo matingaba.
pare, ibinahagi ang kanyang papakita ng suporta sa ICC. Mo ba? Suportado lugar ng ICC, ha? Ibinahagi ni Father Ayan Gabinete ang kanyang mensahe sa gitna ng kumakalat na mensahe mula sa ilang mga miyembro sa Catholic Church na nagpakita ng suporta sa Iglesia ni Cristo. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Father Gabinete na siya ay sumusuporta sa ICC at naghahanap ng dinuguan na pagkaing ipagbabawal sa mga miyembro sa Iglesia. Kuruntoon siguro ni parian, no? Puriga ba? Tinoon ba ka, Padre? Imo ba ka ng statement, Father? Or dili man hilabton no ning pari? Mga buotan man ning pari, di man ni gauna-una og pangatake sa relihiyon nga katbang. Imo ba ning statement, your Father? Muna ni gawa social media karon. Father Ayan Gabinete. Suportado kuno niya ang ICC sa to pa anti-Duterte ning paria. I am a Catholic priest and I strongly support the ICC and I am craving for dinuguan. Sabi ni Father Gabinete. Matatandaan na nagpo-protesta ngayon sa nakaraang linggo ito. Sa nakaraang linggo. Ang mga miyembro ng INC dahil sa posibleng pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Marcolita. May isang Pilipinong pari din na nakabase ngayon sa Argentina na nagpakita ng suporta sa INC. Nagpakita ng suporta sa INC. Doble na yung isuportahan na ni paria. Usara, na ICC ang isuportahan. Nga mapriso ginitos digong sa hantod-sangtod. Basta masuporta gani kag ICC, nagpasabot nga imog yung ipalata si Duterte dito sa ICC sa pagkaprisong illegal. Tinuod na dunay pare nga ni pabor pod sa rally sa miaging semana sa INC Iglesia ni Cristo na ipari pod nga ni pabor. Nabahin-bahin ng hunahuna sa mga kaparian ba? Sa kung tanaw kini mga pare nga nakakita sa tinod anay nga sitwasyon karon sa atong nasod, wala magpakabutaw, wa magpakabungol, mo na mga paring tarong. Kini pipila lang niha ka mga pare nga nagpakabuta, nagpakabungol sa kahimtang nato karon o sa pagpadagan sa Marcos administration sa panggobyerno nato karon, mo na mga pare nga kanang demonyohanon. Puwera sa maayo ha. Gidayag na to ni mga maing pare. Pero kini mga pare nga pipila lang di na to mga kining maihapstudlo nga pare nga nisuporta sa kausas gobyerno karon ni Marcos, ambot asa ka gibutang utok anito siguro lapalapa. To siguro sila palapang utok ang gipamutang. Natoy pare nga ni support pod sa kuan kalihukan sa Iglesia ni Cristo. Natoy pare, paminaw ko tong tan-aw ko tong pari ato. Ara to ha. Natoy pare nga kuan siya gidayeg niya ang gihimong protesta sa grupo sa Iglesia ni Cristo. Pero kato nga pari ato sa gawas na assign wala dire sa Pilipinas.
Anak ko masib di ay. Oh. Alang ka na ko mo to'y tarong nga pare. Pareha ni Father Siano sa Cebu, di ba? Moingon sila Father Siano kuno DDS, hagas. Sa to pa kung mo padayag lang ka sa imong tarong nga panglantaw sa atong sitwasyon karon. Tarong nga panglantaw ha dili nang magpakabuta, magpakabungol ka sitwasyon nato karon. Kung mo pagawa sa lugar ka sa imong tarong nga panglantaw, dudahan day ka nga DDS. Kada kong binuang. O mo-comment lugar ka sa dili tarong nga panggobyerno karon ni Marcos, DDS na dahin ka. Ha? Duterte supporters na dahin ka. Mao nga matod pa ni Father Siano, giklaro man ni Father Siano sa Cebu, ako dili DDS. Pero gipakita ko lang, gilantaw ko lang ang dagan sa itong paggobyerno karong panahon na nga wa nas tarong nga pamaagi. Mao na insaktong pare. Dili magpakabuta, di magpakabungol. Dili pareho ang pare nga upaw kana sa Reyes. Katuni kuan bitaw ni Dagan bato ni Dagan. The runner press. The runner press mo gitawag mo na the runner press. Unya kana pos Villanueva nga nagapel-apel sa politika mo na demonyohanon nga mga pare. Hinoon sa mga kaparian na to karon sa Pilipinas, daghan may tarong. Daghay tarong. Maihap lang sa tudlo ning gapil-apil sa politika. O na katong pare nga ito nagisgutan, baguhay pa lang, nga wa siya kaangay sa gibuhat ko sa Iglesia ni Cristo nga rally, suwat og wa ka kaangay, pader. Pader, suwat og wa ka kaangay. Kinabag ang katawhan sa Pilipinas na kaangay man sa gihimong kausa sa Iglesia ni Cristo. Ultimo, bisan mismo ang mga Katoliko ha. Ako, Katoliko mas ako. Bisan ako mismo, nakadayo ko sa gibuhat sa Iglesia ni Cristo. Katuntulog ka adlaw nila nga rally. Pagpakita sa tinud-anay nga sitwasyon sa atong nasod karon. Pagpakita sa kausa, palutaw na kamatuuran, bahin na ining korupsyon nga naitabo sa atong nasod. Trilyones nga korupsyon ha. Trilyones nga pagkawala sa kaban sa gobyerno. Ako mismo, personal na ko, nakaday ko sa gihimo sa Iglesia ng Cristo. Pero dili ko iglesia ha. Katoliko ko. So daghan nga mga Katoliko nakaday sa gibuhat sa Iglesia ng Cristo. Daghan nga mga Katoliko. O niya, pasagdan na to, kita nga mga Katoliko nga mga tarong, ato na ni pasagdan ng mga pare, nila to yung mga, inipipila ka pare nga naisalaag sa maayong dalan. Ino lang na to, naisalaag sa matarong nga dalan. Sila mauntay mugiyas mga tao, o kung sa tarong dili, sila na hinooy, naisalaag ang mga tao na hinooy mo na street. Mosuportas kausa nga bisag klarong hiwi. Balikoon ko nila ba para ma-street. Sige. So mo ang karong adlaw Lunes by the way no, karong adlaw di ay. Kumbati gini karong adlaw. Okay, sugod na ang impeachment trial kang Vice President Sara Duterte. Musugod na ang impeachment trial karong adlaw ni. So tanaw na tuon niya ang Senado kay grabe no. Pabutangan gyud ni Marcos og 6,000 ka mga pulis ang palibot sa Senado. Sus. Kinsa ba kay pabantayan ani mga tunto? O sa may purpose nila nga usik-usikan lang nila ang
kwarta sa mga tao para ipagwarda sa Senado, 6,000 ka mga pulis kuno ibutang para way makapanghilabot kuno sa kining unang adlaw sa impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Sa ilang panglantaw, kinsa kay magsamok-samok? Nga sila raman ang samukan. Kamo raman ang samukan. Di man ang mga Duterte siguro. Ha? Hindi po nila yung pari, oh. Paminautan nila yung pari, ha? Sa man nga parian, eh. May bane siya, o kuhan? Baruganan? Maraming salamat. At may natitira pang matino na pari. Aha. God bless you, Father. Unsa man eh. Pare, tinawag na mga demonyo ang House Prosecution Team. Murag okay din pare ba? Pare, tinawag na mga demonyo ang House Prosecution Team sa impeachment trial. Kinsa man yung pare na may picture niya, mura magsiramos og picture. Murag si Fidel Ramos ang naong ba? Sa picture ani pare Kaysa ba ni klasihan ni pare? O man sa kibutang, no? O kaysa ni nga pare? Post ni Recano Salarda. Matod pa niya, maraming salamat at may natitira pang matino na pare. God bless you, Father. Ang kuanda yon, caption, pare, tinawag na demonyo ang House Prosecution Team sa impeachment trial. Naka-observar siguro ni pare ba nga kinibitang prosecution team, sus, ako'y hilasan ba? Ako'y hilasan. Nagpamisa pa kunuhay sila, ang nangulo sa pare, ang nangulo sa misa, kini pare nga upaw, o kato si Villanueva. Onya, kining running press, kining upaw nga pare ba? Bubuan o kasin ang palibot sa Senado para mawa ko ng mga demonyo. Para mawa ko ng mga demonyo sa Senado, ang pangutana karon kinsa kay demonyo nga mosuod sa Senado. Base na unay stari ni paria. Gipost na kaning Father Reyes ba? Bitbit sa kasin. Usa ka gantang masiguro tong asin ha. Iya na yung budburang kinakasin ang palibot sa Senado. Kagahapon masiguro to. Iya gibudburan ng kasin ba? Ang palibot sa Senado. Aron kuno, wagtang ang mga demonyo. Kaya asin kuno sumpa sa mga demonyo. Kagwang ng paria, kagwang. Basig siya maunay siyang tari. Basig siya maunay. Ang ato kuno ni mga igsoon, ang klaro lang yun ato ni. Ako di man ko musaway basta kay tarong lang tarong lang binuhatan. Dili ka ng plastic ug dili ka ng pagpakaron ingnon bitaw niya magpakabungol bisag klaro na kay atong sitwasyon karong panahon na. Ang ako lang ni ay trilyones nga korupsyon sa gobyerno ni Marcos karong panahon na. Uni ang ilang giuna hinoon kining 125 million confidential fund ni Vice President Sara Duterte nga gikurakot kuno ni Sara Duterte. 125 million. Wara gani kumingking sa trilyones ka pesos nga gikawat sa administrasyon ni Marcos. Nga nawa karon sa administrasyon ni Marcos. Waras kumingking. Unya niya sila nakatutok sa lamigas ang higante nga korupsyon sa tunason sa Pilipinas gibaliwala ra ni ining mga paria. Gibaliwala ra ni ining pipila ka mga kongresista nga gidapalan po siguro ni.
kung tinuod nga naa sila sa advokasya sa pagsumpo sa korupsyon, dapat ibalanse nila. Oy, mutata, kung tinuod magaling, gikaw-kaw ni Sara Duterte ka ng 125 million, kung doon na sa sindikato sa iyong pagka-vice-presidente, okay, larga. Imbestigahan. Imbestigahan sab kining uban nga anomalya nga naitabo ni administrasyon ko ni Marcos. Ngano wa may nagtutok sa investigasyon sa trilyones nga nawala nga kwarta sa gobyerno? Ngano naara man sila nakatutok sa ilang kontra sa politika? Ngano naara man nakatutok sa vice president? Dapat ibalanse ba? Imbestigahan kining kwarta nga giingong giwaldas ni Duterte, imbestigahan pod kining giingong kwarta trilyones. Higante nga kantidad ha? Nga giingong giwaldas usab sa administrasyon ni Marcos. Gikawat or nawala, nakawat sa administrasyon ni Marcos. Ibalanse ang investigasyon. Di man kayong gitutukan hinon, kiniramang hinoong lamigas, wa man ang higante. Muna, makaingon ta nga, kuwan kayo ba, demonyo kayo nga, sus, ang boto sa ikasulti ninyo. Pagpagkaroon ingnon, misa-misa pa ni mga wakwak dito sa sos para kuno sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Unya, ang pangutana karon, ang kini trilyones nga nawala sa flood control projects, unsa may gihimo niyo? Naaba mo misa-misa ani? Ay. Kini duha ka pare nga nagapil-apil sa politika. Wa mo kakita sa trilyones nga kawat sa administrasyon karon? Ay. Kailangan mo makatutok anang lamigas nga questionable transaksyon sa Vice President? Ay. Oy. Na wala kadali ang linya dere. Ni Dive ang internet connection ako, ni Dive. Ano na? Nibalik ra. Tukar-tukar pa rin mananapa, baba sinihugak ng lubot, ani? Ay! Balik na. Masaya ba kayong lumot ani niya kay mo? Lumot ani computer ba dito kikunik ning wire sa modem. Balik na, 17. Mao ni nga makaingon ta, kung atong tanan ba, hilasan ta ba? Ani mga tawa na, hilasan, kikita. Mga, kuang ko no, kanang, corruption fighter, kung si tawag na, mga crusader ko no, against sa korupsyon sa gobyerno. Pero, wa nila lantawa, o unsay pinakadako nga isyu karos korupsyon sa tunasod. Pila ka pisos kantidad sa sapi sa gobyerno nga nawala. Kining trilyones sa flood control project, mo kining number 1 ginunta nilang gitutukan kung tinuod sila nga kanang crusader aning batok aning korupsyon sa gobyerno. Dili na to sila punggan, investigahan si Sara Duterte. Sige, go on. Pero investigahan po nung ninyo kining administrasyon ni Marcos. Kining flood control project. Daghay mga kongresista, senador, ang na-involve ani nga kawat sa gobyerno. Nganong napakahiluman. Nganong takuman ang baba ani mga paria. Nganong takuman ang baba ani mga kongresista ha. Nga naninkamot kasi Sara Duterte ragi iduot. Ay! Muna mga tao dili bogo. Ang mga tao sa Pilipinas nakasabot. Dili ninyo pwede ilaro ng mga tao. Kaya matagkaroon ko niya, gakabasa, gakakita sa mga tao diya sa social media o kung sa tinudanay nga senaryo sa tunasod. Dili ninyo pwede, dili na pwede nga ang itom inyong himong puti, ang puti inyong himong itom, kadayag kayo sa publiko. Pasalamat ganita kay high-tech na tagaroon natin social media. Makita ni sa taong kamatuuran ba, kinsay na makak o kinsay wa na makak. Ay! Nagbaga nga mga isyu, komentaryo, mga hunahuna o opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampong hisgutanan sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon.
og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Michael, standby mo sa atong second round unya. Ato ning ipadayon ang atong mga isgutanan. Una patay oras unya sa atong second round. Unya, pabota po ninyo ang mga pangitabo sa atong palibot. Nga kilangkuban sa milabay nga 24 oras. Sus, doon na disgrasya, oh. Na disgrasya sa kadalanan, eh. Ahaba ni Dapita. Patay yung taon ng driver. Single motor. Dito sa Manolo Fortits. Grabe, oh. Single motor ang gisakyan aning biktima. Na bangga kini. Sabay na bangga na ni. Ato ni tiwason unya sa atong second round. Sa atong pagpanaguban sa nining atong tulamanon ang Paka morning edition. So, anita sa atong first round una. First round sa atong tulamanon. Kay basig mo palag si Mr. Bunggalon kay sirit-sirit na ta. Wa pa ta kahisgot sa Bunggalon Alan Marketing. Sige, first round sa ta. Oras sa Maayong Panglawas. Yagak sa programang Paka. Paminawa, apil kamatuoran ang kuna. Paminawa, apil kamatuoran ang kuna. Paka, tulumanon nga muhisgot sa mga giya sa alternatibong mga pamaagi nga makatabang sa mga tao nga adunay giyambin nga mga balatian. Paka, programa nga gipaluyuan sa Bonggalon Island Marketing sa lungsod sa Maramag, Bukidnon. O karon, aniya ang inyong anchorman, Mr. Jess Vicente. Tubig ni Bonggalon. Good morning. Yata sa atong pagpanaguban sa unang hugna sa programang Paka Morning Edition. Ang atong oras sa mga panglawas, gidalit ka rin ubos sa mga tinguha sa Bonggalon Island Marketing and Manufacturing sa lungsod sa Maramag. Salamat sa Bliss FM. Connected na ang Bliss FM. Good morning kaninyong tanan diha sa Kalilangan. Labi na gyud sa tag-iya sa Bliss FM, Mr. and Mrs. Ningaska ug Napuni family. Uban usab sa ilang manager diha si Kubi Baran o ang ilang technical supervisor nga si John Mark. O connected na punta sa Island FM sa Maramag. Pinagi ni Mr. and Mrs. Bong Anwing Galon, tagiya sa Bonggalon Island Marketing and Manufacturing. Pinagi usab sa ilang manager si Miko, ang anak nga chemist ni Mr. Bonggalon. Hapit ang yun ang Agosto 9. Ang Agosto 9, mauna siya ang anniversary sa Island Herbal Oil o sa Island Marketing. Ika-27 katuig na karong tuiga. Sukad na mugna kining Island Herbal Oil. Pinakaunang produkto sa Bonggalon. Pinakaunang produkto kini ni Mr. Bonggalon nga na-invento, na-diskubrihan ni atong 1999, 1999. Na-diskubrihan ni Mr. Bonggalon kining Island Herbal Oil. Nasa to pa ni Amantas 2026 karon. So mag 27 years na karong August 9 kay namugna kining Island Herbal Oil August 9, 1999. So takdo pod sa August 9, 2027 ang iyang ika-27 katuig. Muna pinakauna nga produkto ni Mr. Bonggalon, ang Island Herbal Oil. Gani ang Island Herbal Oil karon ato naman ni gibalik-balik. Tulo ka klase na ni nga matang sa plus. Ang original katong dili halang, original gyud ang Island Herbal Oil. Gisundan dayon ni atong halang-halang o kining bugnaw, Island Liniment Oil. O niya dayon gisundan ni ining Island Herbal Oil Citronella. Para sa mga kabataan or sa pamilya aron malikay sa sakit nga dengue, haplas mo ni ining Island Herbal Oil Citronella. Dili kadasmag ang lamok diya sa inyo, di mo mapaa sa lamok. Kung manghaplas mo ini gumikan kay ang baho sa Citronella mo na kontra nga baho sa lamok. Ang
Island Herbal Oil gisundan dayon sa tubig ni Bungalon. Ang tubig ni Bungalon mag 9 years na po ni. 9 years o 10 years. Ang kadugayon ani bay atong sumadahon. Nagsugod na ni atong kusog ang COVID. Kusog ang COVID is 2019, di ba? O 2019, 2020. So, butanta lang 19 ang sugod. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Pito ka tuig pa di ay. Walo. Butanta, 2018. Magwalo ka tuig, no? Ang tubig ni mong galon. Bago-bago pa ni, kumparar ni mo sa Island Herbal Oil. Pero daghan na po yung naikag sa paggamit nini kay kining matanga sa natural inong talugar medicine, di po ni herbal kundi pure minerals, natural nga pamagi, tubig ang gigamit para panambal sa lawas tao. Mo ni siya ang tubig ni Bungalon. So bago pa ni magwalo ka tuig pa pero daghan ang nibilib ani. Kay kini matanga sa produkto sa Bungalon Alan Marketing, kining tubig ni Bungalon, daghan ang matabangan. Sulod og gawas atong lawas sa matabangan ini iyang product. Ang tubig nga molimpyo sa hugo nga tubig. Kung na kay problema sulod sa imong ginawaan og toxicated ka ng imong sud sa ginawaan, kargadog toxic, i-detox ka na sa tubig ni Bungalon. Hiliso na, limpyuhan ka ng imong sud sa ginawa. Pinagi na ng tubig ni Bungalon. So makatabang kini sa problema sulod sa atong ginawaan og sa gawas nga bahin usab sa atong lawas. Labi na sa mga pagpanambal bitaw sa kining mga samad-samad. Samad nga bag-o, gagmay nga samad, nga tos pinakadagko nga samad. Og nagdugo-dugo ng imong tiil or kamot ba kay nasamad ka, patangon sa dugo ni tubig ni Bungalon. Og wa pa mo kasulay, testingin ninyo, simbak ko masamad mo ba? Masamad mo, gut-guhot ninyo diha sa inyong putahe sa kusina, apil kaguhot na inyong tudlo, or baka nasamad mo bildo, o nasamad baka mo karas sa motor, pangos ng tuhod ni mo, testingin ninyo ng tubig ni Bungalon. Tangon ang dugoan na inigbubo ninyo. Aron dili kahas, ibutan sa gapas. Muna idot-doot sa nagdugo-dugo nga bahin sa samad. O asa dapita ka na samad. Dira na abtan og pila ka minutos, wala ng dugo. Tangon na, tangon. Daghan na ang nakabilib niya na, daghan na ang nakasulay sa tubig ni Bungalon nga makatabang pagpatangon sa dugo, panahon og masamad ka simbako. Tabok ko si kapitong laud. Gawa sa mga bagong samad, muayo kini sa mga samad nga nagnangnang. O kato mga diabetison bitaw nga nagnangnang na ng ilang mga samad. Ang uban nga lata ng ilang mga tiil. Dako ikatabang kining tubig ni Bungalon. Maoy ihunad, ipagig spray. Kanang spray sa tanom bitaw, hand spray. Muna isudlan nimo sa tubig ni Bungalon, muna i-spray nimo sa imong tiil nga aksyon ng kalata. Kanang nagnangnang ng samad ba? Basa na siya, trapuhis o nga panapton, basa na sab, katulohi mo O niya, kuha niya dayon, ang ikaupat, basa, ayaw na trapuhi. Buhatan na, buntag o tuhapon. Layo na ang usa ka buwan, muugan ang imong samad. Bukaging na, maulian. Naghanagapoy, nakasulay ana. O nangaayo sa ilang mga dagkong samad. Pinagis tubig ni Bungalon. Padayon ang promo karon sa Bungalon Alarm Marketing, labi na gyud sa umabot nga Pizza 9 sa Agosto. Daghan nga mga premyo nga mga maangko ninyo. Dagko nga mga promo o niya ang pagpanghatag sa bugas nga libre. Padayon na nga himuon labi na gyud sa umaabot nga anniversary sa Bungalon Alarm Marketing. Umaabot nga anniversary karong Pizza 9 sa Agosto. Sir, maayong buntag. Rumi Usyone. Oy, Rumi. Kumusta naman ka, Rumi? By survey ka pong ka sa gwardiya diha sa FECO.
Visor sa gwardiya ni si Juan Romy Osio. Nanis Malay-Balay. Gwardiya sa FICO. Osbon ako ang promo o kini pagpanghatag sa bugas sa Bungalon Alan Marketing nagapadayon nga to sila mga customer. Ihatag libre nga bugas 5 ka kilo ang kada usa. Ayahay kay no? Matungnan ka mahatagan kag 5 kilos nga bugas nga libre. Unya first class imported commercial rice. Kining bugasa. Kanang usa ka sako bitong gamay. 5 ka kilo ang sulod. Muna ipanghatag ni Mr. Bungalon nga to silang customer. O matungnan mo, hayahay kay ba? Kung kini ang gamit to, Pero doon ay proseso ani para maangko nimo ang 5 ka kilo. iton pabarogon. Andam kag 2,000 pesos nga kantidad sa sapi, ipangumpra nimo na sa produkto sa Bungalon Island Marketing. Mangumpra ba kag Island Herbal Oil, tulo sa gatos man ang Island Herbal Oil. Kumpra kag balig 500, unya dayon ang 1,500, ikumpra nimo sa tubig. So 2,000 na. Maangko na nimo ang 5 kilos nga bugas nga libre. Tubig ni Bo, Unya pwede pod kung tubig ni Bungalon ng tanan imong paliton, ang kada bandol o sa kalibo, so ang 2 ka bandol 2,000. Maimo na dayon nga libre ang 5 ka kilo nga bugas. tubig, Mo na proseso nga himuon nimo. Ayahay kayo. tubig ni Bo, Ayaw hunahunaan ng 2,000. Hunahuna ang bugas nga 5 ka kilo. tubig nga mapus. Ka mangita ng bugas nga 5 ka kilo. Kanang imong 2,000, makita raman nimo na. Ikaduha kanang imong 2,000, ang pagpalit nimo sa kantidad nga 2,000 pesos sa produkto sa Bungalon Island Marketing, ma-times 2 na. Ang imong ginansahon di ay imo man ang ibaligya. Ibaligya na, pamaligya og produkto sa Bungalon Island Marketing diya sa inyong lugar. Pareha ni Romy Osio. Kinis Romy, taga Malay-Balay man eh. Og naay 2,000 pesos ni Romy Osio, mangumpra siya sa product sa Bungalon Island Marketing, tubig ni Bungalon ba yung paliton, 2 ka bandol na na. 2 ka bandol na. Unya kay tag sa kalibo man ang kada bandol. Kunin mo nang i-retail kay makaginansya man kaniya nagkatunga. Kay ang bandol biya nga presyo 1,000 to 1,005. Original price na siya. Unya gibaligya lang promo ni Mr. Bungalon og tag sa kalibo ang kada bandol. Ginansyado na kadaan. Ang imong 2,000 dili mawala. Muginan siya pa. Plus na pa kay bugas 5 ka kilo. Hayahay kayo. Sa imong pagpamaligya sa tubig ni Bungalon, nana kay konsumo daan. Nana may 5 ka kilo nga libre gihatag. Kanang 5 ka kilo kung pamilya ra nimo ang mukaon ana, bana asawa, na kay anak 2 ka buok, namoy anak 2 ka buok, kanang 5 ka kilo, igo na ko sa kasimana ba, konsumo. Sa usa ka semana, di na ka mapalit bugas. Mamaligya na lang kas tubig ni Bungalon usa ka semana. Siya raw, di na mahurot, ibaligya ni mo sulod sa usa ka semana. So, ginansyado ka na, mahurot na, palit na sa kautrong 2,000, hatagan na sa kautrong ni Mr. Bungalon ng 5 ka kilo, libre imong konsumo. Libre. Sudan na lang problemahon ni mo. Ang imong buhaton, sige na ka mamaligas tubig ni Bungalon. Para dito makaginansya di mawa to imong 2,000. Ang imong 2,000 sa binugoy pa nga pinulungan, magdagwat. Musaka. Mudako ang imong 2,000 nga puhunan. O kogil lang ka mamaligas tubig ni Bungalon. Di ba to may labtan tong imong puhunan nga 2,000? Permanente imong 2,000 nga puhunan. Kay mo ginansya man to, imong ginansya, mo paksi kag panudan ninyo, di na ka mo palit og bugas, kay na may libre bugas sa kasimana, igo naman ng 5 ka kilo. So, sudan na lang imong problemahon. Paksi kag sudan, isave nimo ang ubang ginansya nimo sa imong gikumpra nga 2,000. Sa usa ka semana, mahurot man na. Palit na sa kontrol, libre na sa bugas 5 ka kilo. Ang imong ginansya sa miaging 2,000, napundot to, makaginansya na po ka, madugangan to sa ginansya na po nimo sa sunod semana. Di ba? Why problema sa konsumo kay libre na magkagbugas? Kada kumpra nimo basta 2,000 imong kumprahon ay 5 ka kilo pakapin.
Aha ka manangkong ana. Ay, o gamiton lang yun mo ang imong inisyatiba, ang imong huna-huna, gamiton lang yun mo. Ha? Di ka magproblema sa imong pinansyal o gamiton lang nimo ang imong wise nga pamaagi sa illegal, sa legal nga pamaagi. Prinsipyo sa Ha? O gamiton lang nimo. Kanang puhunan ni mga 2,000, di ko na mawala. Mo tubo pa na, mo tubo. Di makama kuhaan sa imong konsumo sa bugas, libre man. 5 ka kilo. Asawag ba na, 2 ka anak, usa ka semana na nakonsumo ng 5 ka kilo. Tagpila man ka, usa ka salmon siguro, usa ka adlaw. 2 ka salmon ba? Panudan, makasib pa ka. Ana gamit sa kuangyod kanang pamaaging inong talugar pamaaging legal. So makasib pa ka sa imong ginansya. Manang promo karon sa Bonggalon Alarm Marketing and Manufacturing. Labi na yun sa maabot nilang kalihukan sa anniversary. Hapit naman. Karon namang Agosto 9. So makakumbate na yun. Ha? Mosamot pa kadako ang mga promo ipanghatag ni Mr. Bonggalon anang tungura atol sa ilang anniversary sa umaabot nga Agosto 9 nining tuiga. Di ba, Sir Bong? Hapit na, Sir Bong ba? Hapit na? Isa na lang yun kabulan kapin, no? Maabot ng atong ika-27 anniversary, no? Sa atong Bonggalon Manufacturing and Marketing, no? Kaya kita mismo ang naga-manufacture, kita po ang naga-market. So, anniversary na sa pagkamugna sa Bonggalon Manufacturing and Marketing. Karong Agosto 9, no? Agosto 9, nining tuig 2026. So, ang atong mga suki, andam-andam mo, kay daghantag mga promosyon yan ang panahon na ang matag mo palit og bundle, aduna gyud dagkong mga pahalipay unya. Diri mismo sa atong compound, no? Compound na to diri sa atong manufacturing sa Maramag. So, libre pa ni Udto, ha? Di mo balaka. Akong buntag mo moabot, di pamahaw. Pero Udto na mo moabot, di paniud to. Kay maglitson man ta, sama itong nangagi, naglitson ta. Dayon dili na ta mag-agad sa program. Ang bisag kinsang moabot, maka-avail na diretso sa atong mga promosyon. So makapamahaw. Kung udto mo nang abot, uban sa inyong mga kauban, paniud to, no? Kay magtadtad man taglitson anang panahon na, no? Doon na tayong mga libre taon, libre paniud to. O gusto ninyo nga libre pa hapon, di taman hapon, taman gabi. So ang ato niya nga pinaka the best kay sa matagpalit ninyo bundle, aduna tay mga promotion. Lagmi t-shirt o 5 kilos nga bugas kada bundle. Dito na unya madesisyonan pag duol-duol na. Pero daghantang mga promosyon yan ang panahon na. So pag andam-andam na mo para sa atong anniversary karong pizza 9 sa Agosto nining tuig 2026. Ika-27 anibersaryo sa Island Manufacturing o Island Marketing. So mapahimuslan ninyo ang mga promosyon na to niya ng panahon na. Ika-19, no? Ika-19 sa Agosto. Ika-27 na natong anibersaryo. 27 na katuig ang atong napundar nga negosyo. O nagsugod ni atong 1999, no? Since 1999 ika-27 tuig na nato o kada tuig halos do na gyud tay mga promosyon nga ginabuhat panahon sa atong anibersaryo. O karon atong himuon nga mas mabulokon pa gyud, mosamot pa ka bibo o maka pamahaw or paniud to, depende kung unsa oras mo mga bot. Pasibuan na lang nato, no? Kay mag-andam tag pagkaon alang kaninyo. O daghang mga promosyon, no? Daghang mga pakapin, daghang mga regalo ang mapahimuslan panahon sa atong anibersaryo. So kini si Bonggalon, padayong nagatahibalo ni Kuya, apil si Lolo ug Lola, ang tibok pamilya.
Nadunggan ninyo si Mr. Bunggalon. Kabahin na sa umabot anniversary sa Island Herbal Oil o Island Marketing. Laro nga gusto 9 o sa kabuan kape na lang. Standby mo sa atong health tip. Mo sunod karon dayon ang atong health tip. Paminawa. Apil. Kamatuoran ang kuna. Baka. Niata sa atong health tips. Good morning sa magkasapa kaninyong tanan. Atong hisgutan karon sa atong health tips mao kining palaya, ampalaya. Binabad sa mainit na tubig. Marami ang gumawa nito araw-araw. Alamin kung bakit. Uy, kuyaw hagi, humol sa init na tubig. Ang ampalaya ay isa sa mga pinakakilalang gulay at halamang pagkain sa Pilipinas. Bagamat kilala ito sa mapait nitong lasa. O, tinood na, marami pa rin ang regular na kumukonsumo nito dahil sa taglay nitong mahahalagang sustansya. O, daghang benepisyo makuha na to aning palaya. Ang ilan ay ibinabad ang hiniwang ampalaya sa mainit na tubig upang gawin parang tsa. O inumin. Ginawa ito ng marami bilang bahagi ng kanilang healthy lifestyle at pang-araw-araw na pangangalaga sa kalusugan. Uy, karon pa kuan ba? Pwede na no? Kuha kag usa ka buok, kumahimo ka ng presko. Ayaw nang sa merkado kay basig na i-spray na. Pangitag paliyang kada napas punuan ba? O mahimo magtanom kag paliya. O niya ka na naapag-ispunuan bitaw niya nga bunga. Ayaw spray ka ng pesticide. Kuan lang, sabon lang gamita spray. Para di makadaot way chemicals ba? Fresh sa chemicals. Kuhaon mo ng unod. Imo ng hugasag insakto. O niya gutad-gutaron. Imong ihumol sa tubig nga init. Diha siyahong ba? Kuha kag yahong nga lawom. Dito nimo ibutang to ginuhot nimo nga limpyo na nga paliya. Gutad-gutad na. Ibutan nimo ditong tubig nga ininit. O niya, ihumol nimo sa 10 minutos, ngatos 20 minutos. Uy, haya-haya ba? Pagkaman, huwason nimong palya. Imo tong kilaon, ang unod, nga gutad-gutad. Butangan nimo to ginamos nga maos, niya imong salaron. Suka ba o kanadi ka aslom nga suka? Suka stuba para di makadaot. Imo kanon ang sabaw, mo to himuon imong tsa. Oh, mo to himuon imong tsa, imnon nimo tong sabaw adto. Ang ampalaya ay may taglay na antioxidants na tumutulong labanan ang free radicals. Mayroon ding vitamin A at C na mahalaga para sa resistensya. Mayroon ding fiber na makatutulong sa maayos na panunaw. Mayroon ding mahalagang nutrients na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan. Daghan ang dala sa palya ba? Doon ay antioxidants, batok sa mga free radicals, doon ay vitamin A ug C, para resistensya sa lawas, doon na po'y fiber, aron nga normal ang imong pagbawas, o doon na po'y importante nga mga nutrients, nga makuha nimo niya ng bunga sa palya. Paano ito ihanda? Hugasan ng mabuti ang ampalaya. Hiwain ng manipis. Ibabad sa mainit na tubig sa loob ng 10 hanggang 20 minutos. Salain at hayaang bahagyang lumabig bago inumin. At saka yung kanyang unod ay kilawin mo. Sampayan na to. Wa man diri kibutang nga kanang unod do ilabay. Suka ito. Sa guli o kanang Bombay. Salad. O baka, maos nga kinamos mo isagol. Pag kalami-lami. Mauna ang ato health tips karong buntaga. Palya, bunga sa palya. Alita sa atong second round. Nagbaga nga mga isyo, komentaryo,
mga hunahuna ug opinyon base sa mga panghitabo sa atong katilingban. Tampo hisgutana sa atong mga mabuot nga mga lungsuranon og serbisyo publiko. Paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Haka! Second round ta sa atong pagpanaguban sa Tulumanon Paka Morning Edition. O kining atong second round gidalit kini di ubos sa mga tinguha. Gikan deres Radio Paka Studio lahos diha sa mga istasyon na kakonek sa atong programa nini mga orasa. Ang Island FM sa lungsod sa Maramag, Cel FM sa lungsod sa Kabanglasan, Les FM sa lungsod sa Kalilangan, Pulo Sakop sa Lalawigan sa Bukidnon, o ang ICFM lungsod sa Wao Lanao del Sur. Sa atong mga kasayuran nga nakutlo, gamay na rin ang atong iskutana kaya nakauna naman tag-isukot kaganiha. So ato na una-una ang atong first round kaganiha. So ang ato karon kini panghitabo na lang. Katong disgrasya nga nitabo dito sa Manolo Fortich muna lang ihatag nato nga detalye kay gapas na sa atong oras lapas ang ganita. Ang katong single motor nga na disgrasya dito sa Manolo Fortich nato nakalabay nga Hulyo 5 dito sa Barangay Road sa Lunukan, Manolo Fortich, Bukidnon. Nato nakalabay nga July 5. Kagahapon din eh. Biktima usa ka 25 anyos. Nagmaneho kini sa usa ka Suzuki FU150 MFX single motor. Nagtangag sa plate number 436KUB. Sumala sa report sa kapulisan, padulong sa National Highway ang biktima o gaagi sa nasangpit nga Barangay Road. Sa dihang pag-abot sa maong area, nawad-an og control ang driver nga gimaneho niya sa iyang gimanehong motor, hinungdan nga nadisgrasya og may bangga sa shoulder nga bahin sa karsada. Tungod sa kadlawon nahitabo ang disgrasya, walay nakabantay sa mga panghitabo. Alas 6 na sumuntag sa susamang adlaw, nakita ang biktima. Sus. Sa ato pa nadugayan, kung dadali ang tato na da sa ospital, posible mabuhi pa to. Sumala sa residente sa nasangpit nga lugar, nakadungog sila og kusog nga labunog. Impact labunog nga daw murag disgrasya. Apan pagawa sa iyang balay, usa sa mga residente dito napita, pagawas niya sa iyang balay, wala kini niya nakita nga motorsiklo ang nabangga o baka ang driver. Dito na inigkabuntag nabantayan ang biktima nga nagboyod kilid sa dalan o wala na kinabuhi. Gidala kini pagdali sa Manolo Fortich or gidala sa Manolo Fortich Municipal Police Station ang single motor nga gimaneho sa biktima alang sa tukmang disposisyon. Samtang ang patay nga lawas sa biktima gidana sa punerarya. So wala gimatabang, patay na nga nakita na lapasan og pila ka oras magani o sa ka oras o pila ka minutos. Kung naotay nakabatikod na to, nadaray sa ospital, posible mabuhi pa nito na. Wala tayo oras, salamat kayo sa inang pagpaminaw. Dere sa atong pagpanaguban sa Tulumanon Paka, paminawa, apil, kamatuuran ang kuna. Morning edition, hatod sa sunod gayon sa mga tagnag sa mga istasyon. Bye-bye, 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 bye-bye! Oras sa Mayong Panglawas. Yagak sa programang Paka. Paminawa, apil kamatuoran ang kuna. Paminawa, apil kamatuoran ang kuna. Paka, tulumanon nga muhisgot sa mga giya sa alternatibong mga pamaagi nga makatabang sa mga tao nga adunay giyambin nga mga balatian. Paka, programa nga gipaluyuan sa Bongalon Island Marketing sa lungsod sa Maramag, Bukidnon. Inyong nabati ang Tulumanon Paka, paminawa, apil, kamatuoran ang kuna. Paka. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.